Paano kung ang LDR, relationship mo, ay hindi nasisira dahil sa distansya, kundi dahil sa sarili mong isip? Kasi ang totoo, karamihan ng LDR na bumabagsak, hindi dahil sa kulang ang love, kundi dahil sa sobra ang overthinking, kulang ang trust, at walang emotional control. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo mapapagana ang LDR gamit ang Stoic mindset. Yung hindi ka controlled ng emosyon mo, kundi ikaw ang may control sa sarili mo kahit malayo kayo sa isa't isa. Una, build strong trust, not constant monitoring. Sa LDR, ang trust ang pinakapundasyon ng relasyon. Kung wala ito, kahit gaano pa kalakas ang love, babagsak din sa huli. Pero ang problema ng karamihan, napagkakamalan nilang love ang constant monitoring. Palaging chine-check, hinihingi ang updates every minute, binabantayan ang galaw, at inuuna ang duda kaysa tiwala. Sa totoo lang, hindi na iyon pagmamahal. Isa na siyang anxiety disguised as love, kung saan mas nangingibabaw ang takot na mawala kaysa sa peace ng pagiging secure. Sa Stoic mindset, ang trust ay hindi emosyon na umaasa sa assurance 24/7, kundi isang conscious choice na ginagawa mo araw-araw. Napipiliin mong magtiwala hanggat walang malinaw at solid na dahilan para magduda. Kasi alam mo na ang sobrang kontrol ay hindi nagpapatibay ng relasyon, kundi unti-unting sumasakal dito hanggang sa mawala ang natural na connection. At dito nagiging interesting ang LDR. Hindi sa pagiging paranoid, kundi sa pagiging calm kahit may distansya. Yung tipong hindi mo kailangang bantayan lahat dahil mas pinipili mong maging secure sa sarili mo kaysa maging hostage ng imagination mo. Ikalawa, control your overthinking. Ang overthinking ang isa sa pinakamabilis sumira ng LDR. Kasi kahit walang nangyayari sa totoong buhay, ang isip mo gumagawa ng sariling kwento. Isang late reply lang, isang tahimik na gabi, o kahit simpleng pagbabago ng tone, bigla nang bumubuo ng worst case scenario na parang totoo na agad. Dito nagsisimula ang gulo, hindi sa partner mo, kundi sa loob ng isip mo na puno ng assumptions, fears, at imagination na hindi naman verified. Sa Stoicism, natututo kang huminto bago ka lunod sa sariling thoughts mo. Hindi ka agad sumusunod sa unang emosyon o hinala, kundi binibigyan mo muna ng space para mag-isip ng malinaw. Tatanungin mo, totoo ba ito o haka-haka lang? Kasi kadalasan, hindi reality ang nagpapasakit sa'yo, kundi yung storyang binuo ng isip mo base sa takot na mawala ang isang tao. Kapag natutunan mong i-control ang overthinking, nagkakaroon ka ng peace kahit walang constant updates, at mas nagiging stable ang connection mo dahil hindi mo na sinisira ang relasyon gamit ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Ikatlo, have a clear communication system. Hindi kailangang 24/7 na usap sa LDR, pero kailangang malinaw ang communication system nyo. Dahil sa totoo lang, maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa kakulangan ng love, kundi dahil sa kakulangan ng clarity. Kapag walang usapan kung kailan kayo nag-uusap, paano kayo mag-u-update, at ano ang boundaries, doon pumapasok ang assumptions. Bakit hindi siya nag-chat? May iba na ba? Wala na ba siyang pake? Hanggang sa unti-unting lumalaki ang emotional chaos kahit wala namang direktang problema. Sa Stoic approach, ang clarity ay protection, hindi para kontrolin ang isa't isa, kundi para alisin ang unnecessary doubts na galing sa kakulangan ng understanding. Kasi kapag malinaw ang expectations, mas nagiging calm ang relasyon. Hindi mo na kailangang mag-overthink dahil alam mo kung ano ang normal sa setup nyo, at hindi ka na agad nagpapanik sa bawat pagbabago ng routine. Sa ganitong paraan,
Nagiging mas stable ang connection kahit may distansya dahil hindi na nakasalalay sa imagination ang relasyon nyo, kundi sa malinaw na usapan at mutual understanding na parehong tanggap at sinusunod. Ika-4, focus on self-growth. Habang nasa LDR ka, huwag mong hayaang umikot ang buong mundo mo sa relasyon lang. Dahil kapag ganoon ang nangyari, unti-unti kang nawawala sa sarili mo at nagiging dependent ka sa presence at attention ng isang tao na hindi naman palaging nasa tabi mo. Sa Stoic mindset, ang relasyon ay hindi dahilan para tumigil ka sa pag-improve, kundi mas lalo ka pang mag-level up bilang tao. Sa skills mo, sa trabaho mo, sa mindset mo, at sa self-discipline mo. Kasi ang realidad ng LDR, hindi sapat ang love lang. Kailangan may stability din sa sarili mo para hindi ka madaling maapektuhan ng distance at silence. Kapag nagfo-focus ka sa growth mo, nagiging mas attractive ka, hindi dahil sinusubukan mong magpansin, kundi dahil may progress ka na natural, na nakaka-inspire at nakaka-ignite ng curiosity sa partner mo. At higit sa lahat, mas nagiging healthy ang relasyon kapag dalawa kayong lumalago ng sabay. Hindi yung isa ang nakapos, habang ang isa ay patuloy na gumagalaw, kundi dalawang taong buo, improving, at nagde-decide pa rin magmahal kahit may sariling direksyon sa buhay. Ika-5, don't be emotionally dependent. Delikado ang LDR kapag ang buong happiness mo ay nakadepende lang sa isang tao na malayo sa'yo. Dahil sa ganitong setup, kahit simpleng delay sa reply o tahimik na araw, pwede ka nang mawala ng peace at madrag ng emotions mo sa overthinking at anxiety. Sa Stoic mindset, natututo kang hindi gawing source ng stability mo ang ibang tao, kundi ang sarili mong mindset, habits, at emotional control. Dahil alam mong hindi mo laging makakasama ang partner mo, kaya hindi rin dapat nakadepende ang buong emotional state mo sa kanya. Kapag emotionally dependent ka, bawat galaw niya nagiging trigger ng mood mo. Pero kapag grounded ka, hindi ka agad guguho kahit may distansya o silence. Ang healthy LDR ay hindi tungkol sa pagiging need ng isa't isa, kundi pagiging choice sa isa't isa. Yung kahit kaya mong mag-isa, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Sa ganitong paraan, mas nagiging stable ka, mas nagiging calm ang relasyon, at mas nagiging totoo ang connection dahil hindi ito nakasandal sa dependency, kundi sa maturity at self-sufficiency ng parehong tao. Ika-6, practice patience and timing. Sa LDR, may mga oras talaga na busy siya, may silent days, at may mga reply na delayed. At kung hindi mo naiintindihan ang dynamics na ito, madali kang mapupunta sa anxiety at overthinking kahit wala namang masamang nangyayari. Pero sa Stoic mindset, natututo kang hindi agad mag-react sa delay o katahimikan dahil hindi lahat ng late response ay may hidden meaning. Minsan, simpleng buhay lang talaga ang dahilan. Ang patience dito ay hindi passive waiting, kundi calm understanding na hindi lahat ng bagay kailangang kontrolin o madaliin. Kapag natutunan mong maghintay nang hindi kinakain ng kaba, mas nagiging stable ang emosyon mo at mas nagiging healthy ang perception mo sa relasyon. Kasi ang tunay na connection hindi minamadali at hindi rin pinipilit. Hinahayaan itong mag-grow naturally, sa tamang timing, sa tamang pace, at sa pagitan ng dalawang taong marunong magtiwala kahit hindi laging may immediate reassurance. Ika-7, avoid emotional reactions. Sa LDR, isa sa pinakadelikado ay ang mabilis na emotional reaction dahil kahit simpleng maling tone sa message, kulang na reply, o late response, pwede na itong mag-trigger ng misunderstanding na lumalaki hanggang maging away. Dito madalas nasisira ang relasyon, hindi dahil sa totoong problema, kundi dahil sa impulsive reaction
na galing sa emosyon, hindi sa malinaw na pag-iisip. Kaya mahalaga ang stoic pause, yung sandaling humihinto ka bago ka sumagot, bago ka mag-conclude, at bago ka magpadala sa emosyon. Sa pagitan ng emotion at response, dun mo binibigyan ng space ang sarili mo para mag-isip ng maayos, magtanong kung totoo ba ang iniisip mo, at pumili ng sagot na hindi makakasira ng connection. Sa ganitong paraan, hindi ka nagiging reactive na partner, kundi calm at grounded na tao na hindi agad nadadala ng mood o assumptions. Kaya mas nagiging stable ang relasyon kahit may distance at challenges. Ikawalo, maintain your own life. Kung ang buong araw mo umiikot lang sa kanya, unti-unti mong nawawala ang sarili mo sa proseso. At kapag nangyari iyon sa LDR, mas nagiging mabigat ang emosyon dahil parang bawat galaw niya ang nagdidikta ng mood at takbo ng araw mo. Kaya mahalaga na may sarili kang buhay, may friends ka, may goals ka, may routines ka, at may mga bagay ka na ginagawa para sa sarili mong growth at hindi lang para punan ang oras habang wala siya. Sa Stoicism, ang healthy relationship ay hindi tungkol sa dalawang taong kulang na naghahanap ng completeness sa isa't isa, kundi dalawang buo na tao na pinipiling magkasama kahit may sarili silang direksyon sa buhay. Kapag may sarili kang mundo, mas nagiging stable ka emotionally, mas hindi ka madaling maapektuhan ng distance, at mas nagiging attractive ka rin dahil hindi ka desperate o nakadepende sa presence niya para maging okay ang buhay mo. Sa ganitong setup, mas nagiging balanced ang LDR dahil hindi nawawala ang identity mo bilang individual habang pinipili mo pa rin magmahal at manatiling connected sa kabila ng distansya. Ikasiyam, be consistent, not intense. Sa LDR, hindi kailangan na sobrang sweet araw-araw, sobrang effort sa bawat oras, o laging intense ang emotions para lang maramdaman ng love. Dahil sa totoo lang, ang ganitong pattern ay nakakapagod at madalas nauuwi rin sa burnout o sudden coldness kapag naubos ang energy. Mas mahalaga ang consistency kaysa intensity dahil ang relasyon ay hindi nakabubuo sa biglaang kilig lang, kundi sa paulit-ulit na pagpili sa isa't isa kahit sa simpleng paraan tulad ng pag-check-in, pag-a-update at pag-stay connected sa calm at steady na communication. Sa stoic mindset, ang stability ay mas powerful kaysa emotional extremes dahil hindi ka umaasa sa high highs at low lows para maramdaman ang connection, kundi sa steady presence na hindi nagbabago kahit may distance. Kapag consistent ka, nagkakaroon ng sense of security sa relasyon dahil alam ng partner mo na hindi ka pa iba-iba, hindi ka nawawala bigla, at hindi nakadepende sa mood ang pagmamahal mo. Sa ganitong paraan, mas nagiging sustainable ang LDR dahil hindi ito nakasalalay sa intensity ng emosyon, kundi sa steady at intentional na effort na tumatagal kahit may pagitan. Ika-10, accept what you cannot control. Sa LDR, isa sa pinakaimportanteng matutunan ay ang acceptance. Dahil hindi mo kontrolado ang distance, hindi mo kontrolado ang oras, at hindi mo rin kontrolado ang mga circumstances na naglalayo sa inyo sa isa't isa. At kapag pilit mong kinokontrol ang mga bagay na hindi mo naman hawak, doon nagsisimula ang anxiety, frustration, at emotional exhaustion na unti-unting sumisira sa peace mo. Sa Stoicism, ang tunay na strength ay hindi nakikita sa pagkontrol ng lahat ng bagay, kundi sa kakayahang tanggapin kung ano ang hindi mo kayang baguhin, habang buong focus mong inaayos ang kaya mo, ang loyalty mo, mindset mo, at emotional response mo. Kasi sa huli, ang peace mo ay hindi nanggagaling sa perfect na sitwasyon, kundi sa acceptance na kahit malayo, hindi lahat kailangang mag-align para maging okay ka.
Kapag natutunan mong bitawan ang ilusyon ng control, mas nagiging calm ka, mas nagiging stable ang emosyon mo, at mas hindi ka kinakain ng overthinking ng LDR dahil alam mo na ang mahalaga, ginagawa mo, at ang hindi mo kontrolado, tinatanggap mo ng may peace. Sa huli, ang LDR ay hindi simpleng test ng distansya, kundi mas malalim na test ng emotional discipline, trust, at mindset mo bilang tao. Dahil kahit gaano pa kalayo ang pagitan ninyo, ang tunay na laban ay hindi nasa kilometers, kundi nasa kung paano mo kinokontrol ang sarili mong isip kapag may silence, delay, at uncertainty. At kung kaya mong manatiling calm, grounded at consistent kahit hindi mo siya laging nakikita o nakakausap, doon mo unti-unting makikita kung gaano katatag ang koneksyon niyo talaga o kung emosyon lang ba ang nagdadala sa relasyon. Kasi sa dulo, ang totoong relasyon ay hindi lang nabubuo sa presensya at constant assurance, kundi sa desisyon na piliing manatili, piliing magtiwala, at piliing magmahal kahit walang kasiguraduhan at kahit malayo ang pagitan.